Kaya lumikha ng lahat ng bagay. So, kung sa bagay, ang tao, nakalikha man sin kunano, pero iba si Lord pag naglikha. Kasi si Lord, nilikha niya lahat ng bagay mula sa wala. Ang tao, pwede man nagiging sin balay, ha? Pero pag nagiging ang tao sin balay, makuha siya sin materialis. Pero si Lord, hindi ganyan. Si Lord, pag naglikha siya sa panahon na nilikha niya lahat ng bagay, sa pamamagitan lang ng mga pangyarihang salita. Sabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga. Pero tayo, hindi natin yung kayang Gawin. Kaya po na, mahin mo kasing gasera. Ano yung gasera? Mapakalpasin. Ga. Mano ka masindigasin. Kung paano ito nagamit niyo. So, pero si Lord, pag sinabi niya magkaroon ng liwanag, magkakaroon. Sa pamagitan lang ng kanyang salita. Ang tao, hindi ganun yung kapangyarihan ng kanyang salita, di ba? Kahit minsan yung tatay at nanay natin, di ba? Yung tatay at nanay natin, parang hindi masyadong makapangyarihan ang salita. Di ba? Kasi sabi nyo sa tatay at nanay, paghugas ka na. Di ba? Bukas ka na isa, diba? Wait. Pero sunod, hindi gano'n. Nagagawa niya kung ano yung kanyang sinabi. So ganun kahit si Lord, si Jesus, siya ay makapangyarihan, siya ay manlilikha, siya lumikha ng lahat ng bagay, at siya rin ang manunubos. Marami manunubos, tagapagligtas. Yung naniniwala din niya si Jesus Christ ay tagapagligtas. Paano kita niligtas ni Lord? Paano kita niligtas ni Lord? Ano nang giniko niya? Napakot siya sa krus. Diba? Wala na siya siyang kasalanan, pero napakot siya sa krus. Sa akin napakot siya para sa ako. Mamaya kikitaon ko yan. No? Pero alam niyo, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sa pasimula, diba, sinang unang lumikha ng Diyos? Eva at Adan. Si Eva at si Adan. Adan o Eva? Adan, Eva. Dili kay Eva at Adan, kasi pag Eva at Adan kanta yun eh. At si Adan sa kasi Eva. Kasi ang sabi sa Bible, ang una nilikha si Adan. Ang sumunod, ayan, Eva. Kasi kinuha sa sa tadyang. Kinuha sa tadyang. So nilikha ng Diyos ang dalawa, si Adan sa kasi Eva. Saan sila nilagay? Sa Eden. Sa Garden of Eden. Ano ba yung Garden of Eden? Ang ibig sabihin ng Garden of Eden ay isang paraisong lugar na lahat ng pwede nilang kailangan ay naroon na. Walang kulang. Imagine hindi na sila doon magsasaing kasi ang sabi lang ng Panginoon, pumitas lang kayo pumitas lang sila ng bunga ng punong kahoy, nakakain nila, pwede na yon. Hindi na sila magsasaing. Tayo maamak pa sabi sa sa Picos o kay Pulong Bakansin. Gasol, para magsaing. Pero sa Garden of Eden, wala sa to, mapitas lang. Pero sabi sa Lord, mayroon dyan sarap na kahoy na nasa tunga. Bawal po. Diri niya tupag, kaunon. Kailang, yan, sabi pinasunod saan? Halas. Intindaran saan? Halas. Si Iba mo na, di ba? Si Iba mo na tinindaran. Tapos, dinamay si Adan. Adan. Kasi, salak man ni Adan, kaya nag-ano man siya, kinuha man niya. So, tapos nagturok buwan na. Ang
halas na tinukdo, ang halas. Sa anhalas na wala may tukdo, na ang hinimos ang halas. Wala naman siya may tukdo. Sabi sa halas, pag nakain ko sinahalas, nagluluwasaan. Hindi lang. Sabi po sa tumitingin daw kung halas. Siguro. Siguro. Pwede man sinabi na malinaw sa Bible, pero probably, maaaring may hindi rin niya. Parang daw kung Kasi, halas. kumbaga, ang paggapang, sino siya? Hindi niya ito alam, ang tunay na hitsura saan. Pero probably, maaari. So, kaya makita niya ito, ang halas pag-aapal. Nakakita ka mo sinahalas, nagluluwas-luwasan. Kasi wala na siya may tukdo. Minsan magandang tao mag-aapal, wala na siya may tukdo. So, kung kaya di ka magparaduwasaan. Kayo, ginibo na yun joke lang ako. Okay, so, nagkasala si Adan sa kasi, iba kasi kinaon niya ito ng bunga sa puno. Kahoy. Pero maski nagkasala si Adan sa kasi Eva, pinalayas baga sila dito sa sa halaman na tayo din ha. Pinalayas na sila. Pero maski pinalayas sinda, kinatagan sila sin bado na kasi ang binado nila sa nagkasala sila, yung tunadahong baga na naluluyos sa naluluyos. So, ang hinimos ang Diyos, kinagan sila sin badot na balat na iyari sa balat ng hayop. Yun ang kanilang damit. Pero kahit pinalaya sila sa halaman ng Eden, may sinabi ang Diyos sa kanila na kanilang narinig. Actually, sinabi yun kay Satanas na salita na yun, pero para din yung para kay Adan yung sa kay Eva. At yun ay pangako ng Diyos. Tingnan natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito dito. Hanapan niyo yung Genesis 3:15. Dini sa pinaka-una. Itinood ko yada. Basahon. Sino ang una na mabasa? Genesis 3:15. Basahon si Makusog. Sige. Sige na. Ang sagot lang sa iyo. Ayoko mo kaano. Kay pag inkaano niyo ang word of God, ikakaano mo kamo dito sa gusto niyo maano mo sa iyo ang Panginoon sa langit. Kung basahan na niyo, basa niyo maano. Sige. Basa ikaw na Kusuga, basa. Ngayon ang baba ay aking pag-aawayin. Binhi niya. Lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya. Ang dudurog sa iyong ulo at gasakong niya'y Ikaw ang tukla. So, ini ay pinalita ng Diyos at ang kanyang pinagsasalitaan sino? Si Satanas, yung ahas. Nasabi kayo ng babae aking pag-aawayin, binibot-bini niya ilagi kong paglalabanin. Pag sinabi binibot-bini niya, ibig sabihin yung nanggaling kay Satanas at sakay ang lahi ng babae, ang mga anak ng babae. So, ang tinutukoy pa dito, ang bini niya nadululong sa iyong ulan, sa akin ay ikaw ang tutuklaw. So, ito ang tinutukoy dito ay pangako na mayroong darating na tagapagligtas kumbaga yung tatapak sa ulo ng ahas. Yung tatapak sa ulo ng ahas, yun ang tagapagligtas. Sino kaya yun? Pagdating ng panahon. Ha? Yung sirisan? Yung sirisan. Si Rizal. So, sino kaya yung tagapagligtas na yun? Na gagano ninyo yung si Manuel Quezon? Hindi. Gagano ninyo yung ulo ng diablo. Si Jesus. At yun ang pangako ng Diyos mula sa simula, sinulat ng mga propeta, yun, mga nagsulat sa propeta, sa isang aklat. At ano yung aklat na yon? Sinulat sa aklat yung pangako na mayroong darating na tagapagligtas. Ay, na po ito na ako na. Hay na ito na aklat kaya. Dinubong ito. Ano kaya ito na aklat? Akalat ng Diyos. Nasa itaas po. Ha? Sa taas. Hindi, binigay sa atin.
Ay, ano po Bible? Yan. So, ang aklat na yun ay tinatawag na Bible. At maraming Biblia. Yan, Biblia. Maraming nagsulat sa Biblia na pangako na darating ang tagapagligtas. At basahin din natin sa Micah chapter 5 verse 2. Sino man ang magbabasa? Yan. Sige na, basahan na. So, sino man ayaw ka maka... Pati ba yun na si Mami ay? Sige. Ito na. Ay, yes, 53. Micah chapter 5 Ay, oh. verse 2. Sige, basahan mo yan. Ngunit ikaw, pinakamaliit ka sa mga angkan ng Buda ay nagmula sa iyong angkan. Nagwawari nga ay maglabot lang kami na ibabasa. Israel. Ay wow, kung naibabasa yan ay buhat. Ano ang unang panahon pa. Yan. So, ang binabanggit niya noong unang panahon pa, kahit yung panahon na wala pa ang lahat ng bagay. Nasabi doon, magmumula sa iyong angkan. Ano yun? Magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Mayroong darating na mga tagapamuno mula sa bansang Israel. At ang Parang sensor po naman. So, Israel. So, ang tawag sa pinuno na yun ay hari. Nakita na kayo ng kahit sa palabas, nakakita na kayo ng hari. Apo. Ha? Apo. So, yun ang pangako, may darating na hari. Ano? Apo. At yung hari na to, ay dapat na hintayin ng mga tao sapagkat siyang tagapagligtas. Siya lang ang pag-asa kasi ang mga tao nung panahon na yon ay nagkanya-kanya. Kung sinabi natin nagkanya-kanya, hindi na sumusunod sa Diyos. Ang tawag sa hindi pagsunod ay Manan. kasalanan. Sino dito yung hindi nagkakasala? Hindi dito nagkakasala, di ba? At ang tawag sa sa pagkakasala ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. At yun ang sinasabi sa Isaiah 53 verse 6. Sino naman mabasa sa Isaiah? Faith daw po. Ha? Si Faith. O sige, si Faith. Ang daming bagay ko na. Kaya ayun, tanya. Tayong lahat ay tulad ng mga lupang iligaw na kanya kung tayo at ngunit itinata nila ang kakarosahan tayo ang dapat ng isa-isa. Yan. So sabi din tayong lahat. So pag sinabi tayong lahat, walang exempted. Tayong lahat, sabi dito, tulad ng tupang naliligaw. Ano ibig sabihin ng naliligaw? Wala. Wala, nalalagalag, wala sing direksyon, maski din lang nagkakadto. Diba? Wala sin tama na yung kakadtuan. Yun ang sabihin saan? Naliligaw. Sabi, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Diba minsan sa loob ng tahanan, hanap si Papa sa kasi Mama kay kung nagkahintain yun ang buto dito sa nagkanya-kanya ng lakad. Pero sabi dyan, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat na tumanggap. Sino kaya yung tinutukoy dito na ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap? Ito ay tumutukoy sa pagdating ng panahon kay Jesus Christ. Na imbis na kitaan magdusa sa mga kasalan, Isaiah 53 verse 3, imbis na kitaan magdarasan sa kasalanan niya, so kitang parusahan, si Kristo na lang ang nagpasan, sa napako siya dito sa krusan, Kalbaryo. Yan. So, pero, ang
sabi sa Isaiah 9:7? Ano sabi dyan? Yeah. Sino ang mabasa sa da? Sino pa hindi nakabasa? Oh, si Althea. Di, Althea. Ito naman, Althea. Magiging malaw ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag na ito at pamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Yan. So, ang pangako sa tagapagligtas na to, siya ay magiging, siya ay tinatawag din na hari. Yan, tinatawag din siya na hari. So, siya yung hari at maraming binabanggit din sa Bible na siya ay hari. Basahin din sa ano, Zacarias 9 Si Mami po, si Mami po Mami. na nakabasa. Mami, lakasan mo. Ang basa na pareho sa ano, pareho sa boses ni Tanggol. Dali. Iwang ka sa kagalakan o Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtatagumpay at magpagwagi dumating siyang may kapakumbabaan batang asno ang kanyang sinasakyan. Yeah, okay. So, dito ulit sa ano, sa kinig. Sa Zacarias 9, sabi darating siyang may kapakumbabaan. Naalala ba ninyo sa ano, sa New Testament o sa Gospel na pumasok si Jesus Christ doon sa Jerusalem bago siya ipako sa cross? Nakasakay siya sa ano? Nakasakay siya sa batang asno. Ang asno, parang maliit siya na hindi, nakabayo. Pag sinabi asno, ang kabayo kasi, ano, usually, malaki siya. Sino nakabot sa, ano, sa albay so, may albay. Mayroon dito tinatawag na ang tawag sa English, donkey. Yan, donkey. Ang tawag sa Tagalog naman ay asno. Kung sinabi asno, hababa na kabayo. Pero yan to ay nagsisimbolo yan sa una na pagbaka din ni Jesus Christ. Na sa pagbaka din ni Jesus Christ, bagamat siya ay hadi, pero sa una niya na pagkadi, yan to na nag-start siya sa Israel, nabuhay siya sa Israel, siya ay nagpakumbaba. Alam mo yung nagpakumbaba? Ano po sabihin sa nagpakumbabaan si Jesus Christ? Pasensya, imbis na siya ang sambahon sa entero, imbis na siya ang paglingkuran, siya ang pagserbihan, siya ang nagserbi sa mga tao. Yan. Yun po siya saan? Kapakumbabaan. So ano sabi sa Matthew 1:21? Sabi sa Matthew 1:21. Kuha mo na yung giro. Ginagawa sa ibabahan ako. Matthew 1:21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yeah, so ibig sabihin sa Matthew 1:21, nangyari na ang ipinangako sa lumang tipan na darating ang alin, ang tagapagligtas. Isinilang siya saan? Si Jesus Christ isinilang sa alagaan ng mga hayop ha. Tama? Pag nakita niyo sa ano, sa tatawag na bilen, sino nakita sa ano, sino sa bilen? Ang bilen, yan po na time na si Jesus Christ ay isinilang as baby. Yan, yun ang nangyari sa Matthew chapter 1 verse 21. Pagdating niya, sabi, nisilang siya, sa nabuhay siya, sabi niya, sabi niya na, sa buhay, namundag ha. Baby
as baby, naglabas sa tiyan ni Maria. So, ang tinawag sa kanya ay Jesus. Bakit Jesus ang tinawag sa kanya? Kasi, sabi dito sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At ito na yung nangyari. Yan, ito na yun. Dumating na si Jesus Christ. Ay, pagkatapos na isilang si Jesus Christ, after 30 years, ibig sabihin, ang edad dito ni Jesus Christ bilang siya ay naging tao, 30 years old. At nang sumapit ang edad niya na 30 years old, ang nangyari, siya ay nangaral sa Israel ng mabuting balita. Ipinahayag niya yung salita ng Diyos. Actually, siya ay Diyos. Kaya kung ano yung kanyang sinasabi, ang ibig sabihin nun, yun ay salita ng Diyos. At sa pagsasalita niya ng salita ng Diyos, ang ngalan niya ang salita ng Diyos, nag-recruit siya nag-recruit siya pira na disipulo. Bilangan daw niya kung pirayada. Ilaw. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ay, ng pang 13. 13. Yan, pang 13 si Jesus sa bira. Pero ang kaniya disciple ay 12. Sino yato ng mga disciple niya? Sino nakaaral sa mga pangalan? Bilangan niya ito, Mateo ba? Sa'yo na yan si Mateo. Ang una, si Peter. James. Saka si John. Sunod, sino ba? Si Andrew. Basta ano yan? Basta 12. Ang sa'yo ay si yan. So ito yung nangyari pagdating ng Panginoong Kristo dito sa lupa. After na siya ay isilang, ito na siya 30 years old at naglilibot siya sa Israel at ipinapangaral ang mabuting mabuting balita. Pwede rin, mabuting asal, mabuting balita. Of course, ang mabuting balita, pag tinanggap sa tao, imbabaguman talagaan ang buhay sa tao. Kaya sa tama nga ito na sa'yo sinabi yan, mabuting asal. Kasi nakabago talaga ang sumatong saan Diyos, ang word of God. So, grabe ang hindi mo na mga kababalaghan ni Jesus Christ. Mga himala na ginibo ni Jesus Christ. Na nagibo niya kasi siya ay Diyos. Wala imposible sa iya. Tapos anong beses si Jesus Christ at sa kaniyang mga disciples, tapos ang kaniya ina, ang kaniya pamilya na imbitaran sa itatawag na kasalan. So, tungkol dito sa kasalan, kasi sa una na panahon, ang kasalan, di lang kay sa kadlawan, ang handaan. Depende sa kayamanan saan, maguraw sa kinasal. May iba na nag-aabot sa Ultimana, sa Israel, ang handaan. So, di ko alam kung may nag-aabot sa'yo ng bulan. Pero sabi, naabot siya sarong simana, kalaunan, katapusan, kasal, ay, mga trangkas, pati. So, dito sa kasalan na ito, ang number one sa ito na iniirinom sa Israel, pag may handaan, may yung tinatawag, kasi wala pumasok ito yung mga soft drinks. Ang iniinom sa ito, tinatawag na wine. Sabi yan! Sabi ko na! Nanon wine. Ang wine, hindi siya gin. Ang wine, hali siya sa juice sa grapes. Kailan may duwa na lahi sa
katasan, sang grapes. Ano una nakatas, ito na tinatawag na fermented. Pag sinabi fermented, na-stack na siya. Na posible na siya pag ininom, nakahubog. Nakahuyot. Nakakalasing. Yun ang fermented wine. Kaya lang, sa kasalan na ito, naubos naan Ate Pe. fermented wine. Ate Pe. Ang inimbak na alak, naubos na. So, saan una, pag naubos na inumo na erupsan to, siyempre mapapahiyaan, pamilyasan, hinasan. Kaya makaraw ay sa mga bisita. May naghanda sa iyo balay ang mga bisita tapos naubos to. Siyempre pag maalo ka ha. Diba? Hindi ka sila diba? Maalo ka. Ako man din sa kasalan na pinagpan niya Jesus Christ. Naubos ang wine. Kaya sabi sa pagpapiri sa hangga, ay kaano naman. Kaya ang taga-pamahala, nagsabi sa ina ni Jesus. Tapos iniman na ina ni Jesus, nagkatupay kay Jesus. Sabi sa nanay, uy, naubusan si Rasin. Wine. Sabi man ni Jesus Christ, dili kayo na ang panahon ko. So sa pagsabi niya ni Jesus Christ, dili kayo na ang panahon ko, naghali si Maria. Pero bago siya maghali, sinabihan na ito ng mga waiter. Sinabihan na yung mga waiter, sabi ni Maria sa mga waiter, kung ano man ang sabihon niya, sabihin si Jesus, kung ano man ang sabihon niya, sundon nindo. Sabi ni dito sa kasalan na yan to, mayroon may unom na jar. Ano yan, jar? Hindi. Pag sinabi jar, parang banga, o bagang tapayan. Ay, nakakita yung tapayan. Ay, hindi na kamo sa nakikita. Pag sinabi jar, pag siya parang clay siya na kumbaga luwad siya na pwedeng laugan sin tubig sa panahon. Istakan. Kuya, pateri. Sabi po sa amon, daw. Kawasan ko na pwede man yung bubutaw sa mga kain. Pero usually pag nakita mo sin biso, nadumduman ko sa batit pa man ako. Amo yatan istakan sa tubig. Ang pateri o jar. May yung tinatawag na 6 jars. Dito sa kasalan na ito may unom na jar. Tapos sabi ni Jesus Christ, kasi ang laman sa jar, pag pinuno siya, 20 to 30 na gallons. Ano yung gallons? Gallons. Kita na itong plastic na bulang butangan sa kitchen na datula. Ang pita-prita. Mas dako pa siya sa siguro ang laman siguro mga 5 na litro. Ang sa'yo na gano'n. So yan ko jar, naglulaw siya 20 to 30 na gano'n. Ibig sabihin dakula siya. So sabi ni Jesus Christ, sa iyan mag-igib. O mag-ugod. Tama ugod kasi kinalingan. So mag-ugod ka mo, tapos puno niyuan, kapayan. So pinuno niraan, kapayan. Sa pinuno ang kapayan, sabi ni Jesus Christ sa katiwala, sumaro ka mo, tapos pihatag ninyo sa mga bisita. Nanatag sa mga bisita yan na sinarap ito, pag grami nila, mas masiram siya kaysa una na impak na ay. Nanambot sabihin sa to, si Jesus Christ ay, makapang, kasi ikaw, kaya mo maghimo sa Diyos tubig, hindi, di ba? Babakal ka pa sa sa tindahan sintang, di ba? Tapos ice, diba? Para magiging Pero si
Yung tubig na yun to, sabi niya, magsaro ka mo kasi talagang tubig yun to. Pagsaro, sabi, ang lasa na ay wine. Ipinapakita dito na si Lord, si Jesus ay makapangyarihan. Naniwala ka mo na si Jesus Christ makapangyarihan? Hindi na, nangyari. Sabi ko kanina, ang tapayan, unom, ay pinuno. Amoy ang tapayan, ha? Pinuno sin tubig. Tubig lang ito. Pero pagkatapos, sabi ni Jesus Christ, magsaro ka mo, tapos ihatag sa mga bisita. Sabi sa mga bisita, akay inunaan maluyan na klase saan aksan sa wine. Pinaurhian, mas marami. So yun ang nangyari. Nalalas ang mga tao. So sabi sa Bible, sa ano yun? So, pinanggit ko na yung pinanggit ko na yung John chapter 2 verse 5. No? Sabi ni Maria, gawin ninyo ang anumang sabihin niya. So anong ginawa ng mga tagapangasiwa ay sinabi ni Jesus Christ, sumalo kayo ng tubig ilagay sa tapayan. Naging alak. At pinapakita doon na si Jesus Christ ay makapangyarihan. So ano ang sabi sa Colossus 1:16? Basahin, Colossus 1:16. Sino naman? Ang magbabasa? Sige, basahin. Pamamagitan niya ay pagnilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man kung hindi pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa So ang binabanggit ko na niya, kanya, si Jesus Christ. Ibig sabihin, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit, mga bituin, mga buwan, o mga planeta, o ano-ano pa dyan. Diba, pinag-aaralan nyo sa science. Maraming bagay dyan na pagka-morning hindi natin nakikita, pero sa gabi nakikita natin. Pero mas lalo pa natin makikita pag tayo ay nakapunta sa isang lugar na mayroong special na aparato na may teleskopyo, di ba? Nakikita yan sa kahit nanonood kayo sa National Geographic, di ba? Dinignan sa sa heaven, ang daming mga bagay dyan na nilalang. Lahat ng yan ay nilalang ng Panginoong Kristo. Nilikha ng Panginoong Kristo. Ano pa yung mga nilikha dito sa lupa? Mga hayop. Ano yung mga hayop? Yung lumilipad sa ibon, yung lumilipad sa pakpak. lumilipad sa langit, lumilipad sa impapawid. Ano ba yung lumalangoy sa tubig. Ano pa yung maglalakad sa lupa, gumagapang sa lupa. At tapos saka higit sa lahat yung tao. Nilikha yan lahat ng Diyos. Naniwala kayo, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Kaya mas mahirap maniwala doon sa sabi ng science na ang tao daw ay galing sa hindi sa laboy sabi sa science galing daw sa sabi ng Charles Darwin galing sa uloy daw. Sabi ng science. Pero hindi yan totoo kasi ang tao ay nilikha ng iba ang unggoy, iba ang hayop. Actually, ang tao, mas halang ko sa hayop kasi nilikha tayong kagaya ng may pagkakatulad tayo sa Diyos. At hindi lang yun ang gusto ng Panginoong Kristo sa atin, na ma-enjoy natin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Hindi lang natin dapat kilalanin na siya yung nilikha, kundi dapat natin siyang kilalanin sa kanyang ginawang paglilikha. Sabi sa pahayag na nasa na verse, malapit na tayo magpatuloy. Sige, mamasa na. Sige, ikaw na. Sige, sige, sagot na. Sige na.
Sino man? Ito na, no? Ay, ito ba ito? Sino? Sinisha. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya kanya tayo sa ating mga kasalanan. Kahayang Ulo, simple. Ay, ito sa'yo isa, no? Bahayag ulo, simple. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Luzon, binagay dyan, kanyang dugo ay pinalaya tayo. So, imagine si Lord, ano, si Jesus ang may likha ng lahat ng bagay, pero isa rin sa kanyang ginawa, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para ano? Para tayo ay matubos. Ito na pagkamatay niya sa krus, nahulugan niya ito na ang kasalanan ay diri talaga, diri siya ano, diri magayon sa atubangan sa Diyos ang kasalanan. Kasi ang Diyos ay banal. Galit siya sa kasalanan. So kahit galit siya sa kasalanan, niloob niya na ang magpasa ng ating kasalanan ay ang kanyang kaisa-isang anak na wala iba kundi si Jesus Christ. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, handa ba ninyong pagsisihan ng inyong mga kasalanan at manalig kayo kay Jesus Christ? Pag sinabing pagsisihan, ibig sabihin tatalikuran mo na ang kasalanan. Hindi ibig sabihin na ano, na hindi ka na magkakasala. Pero araw-araw, ibig sabihin nito, pag alam natin na si Jesus Christ ay namatay, dapat araw-araw na tayo tinitingnan natin ang ating sarili, sinisiyan natin ang ating sarili. At kailangan natin pagsisihan at tanggapin ang Panginoon Kristo. At doon nagtatapos ating na-drawing po, sir. Makanong dito, sir? Ay, makanong dito, sir, na ano na, delay na. Wala drawing kita. Patuloy kaya din na si Teacher. Na, 1, 2, 3. Tapos nagkanong linggan, ano? Oh, makulay po. Yan, ang drawing po.